Magandang araw mga ka-stroke, mga kagatas. For today's video, may charity na naman tayo at ito po ay doon sa Rosario, Cavite. Yan. So, samahan nyo kami at pakikita ko po sa inyo yung aming i-charity. At para makita nyo kung ano bang hangarin ng aming charity rides at ng aming Team Ultra. So, kami po ay tumutulong sa mga kagaya kong PWD at mga dinadialysis at mga cancer patient ay tinutulungan po natin yan sa pamamagitan ng paghahatid ng konting pera. Ayan. So, samahan nyo kami mga ka-stroke Alright! At kung bago ka pa lamang po sa akin channel, please subscribe at huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video natin tungkol sa stroke at sa charity rides. Yes. Alright. See you. So, alis na po tayo. Nakapagsali na po tayo puno na. Sa meeting place at yung kaninang kasama natin si Founder at saka si Press ay nakakita ng pasahero. Ang tawag ko ron ay Ari Mohanan. So, mamaya ulit pakikita namin ang takbuhan namin konti at saka yung aming i-charity. Siyempre palagi kaming nagdadasal bago malis at yan ay pinamumunuan lagi ng aming presidente na si Mr. Jojo Pereña. Malaga na may dasal. So let's go na po tayo papuntang Rosario, Cavite. Let's go! Mga ka-stroke, mga kagatasan, nandito na po tayo sa Rosario, Cavite. At ito po ay doon sa elementary school ng Rosario. Dito po ginanap ang charity events. Pero usually, ginaganap po ito sa mga covered court. Pero ito po ay dito sa school. At nandito na po ang napakaraming mga membro na nanggaling pa sa iba't ibang chapter. Kagaya ng mga Batangas at ng Laguna ay narito rin sila upang mag-abot ng tulong. Yan po ang ating aabutan ng tulong. Si Kuya, siya po ay mayroong chronic kidney disease. Siya po ay dinadialysis na. Kaya sabi ko naman sa inyo, yung mga kagaya nating na stroke ay talagang napakaswerte pa. Siya po ay humihingi po ng tulong sa ating gobyerno rin para matustusan ang kanyang buhay para lagi siya makapag-dialysis. At ayun po ang isa nating kasama na tutulungan. Bali yun po ay yung asawa po niya dapat ang nandyan, pero yun pong asawa niya ay hindi po sinberte, hindi po pinala. Dati siya po ay bago po dumating ang charity event na yan ay pumanaw po.
At yan po mga ka-stroke, mga kagatas, inumpisahan na po ang dasal bago mag-umpisa ang pagbibigay ng sertifikasyon sa bawat grupo. So pakinggan po natin ang kanyang dasal. Walang makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng bugtong na anak na Jesus. At siya rin ang nagsabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige po, sa mga oras po ito, bago po tayo dadako sa ating panalangin, ang nais ko po ay tanggapin natin ang ating Panginoon sa maikling panalangin lang at sa pamagitan na po ng ating panalangin. Sige po, sundan mo lang po ako. Kung ako po ay lumalapit, dumudulog sa iyo, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan mula noong ako ay bata pa. Panginoong Isus, pumasok ka sa aking puso, magharing ka, Panginoon, sa aking puso, at tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, maraming salamat at patuloy, Lord, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sige po, patuloy tayo sa panalangin. Ako na lang po nanalangin. Panginoong Isus, na-diagnose siya ng acute myeloid leukemia. Pero so ayan po, narinig niyo po yung pong isang tutulungan natin ay may leukemia. Pero isa po ay binawian na po ng buhay. Kaya yung asawa na lamang niya ang umattend para sa kanya. Sakit niya. Pero para po magpasalamat sa inyo lahat, nandito po ang kanyang buting mister. Nandito po si Sir Nilo Samonte, ang asawa po ni Miss Belen Samonte, para po magpasalamat sa inyo lahat. Okay? So, bago po... So, kagaya po ng sinabi ko kanina, nagbibigay na po ng certificate at pagkatapos po ay aakyat doon sa tinulungan natin na may sakit. Mamaya ay kami ay aakyat din dyan. At ganyan po ang aming ginagawa. At yung nakakita nyo pong box na kulay puti sa harap, ay doon po nilalagay ang pera. So pagkatapos po natin magabot ng tulong at nabigyan tayo ng certificate, ay tayo po ay uuwi na. Sayang nga po, hindi natin na-interview yung may sakit sapagkat napakalakas po ng kanilang sound system dito. Hindi magkakaintindihan ng live interview. So maraming salamat at kami po ay pauwi na. At yan po ang hangarin ng aming Team Ultra, ang tumulong sa mga kagaya nating PWD at ang mga may sakit na dinadialysis at mga cancer patient, ay kahit saan pa pong lugar yan dito sa Luzon, ay kami po ay naghahatid ng tulong, ang aming Team Ultra. So maraming salamat po sa panonood ng aming charity rides. Ayan. Yan po ang aming ginagawa pag nagcha-charity rides kami. Kami po ay naghahatid ng tulong sa mga may sakit na mga dinadialysis, may cancer patient at mga stroke patient din na kagaya natin. So napakasarap pong tumulong, na sarap po ng pakiramdam na ikaw ay nakakatulong. Kaya yan po ang isa ko po nagustuhan sa team na ito, ang Team Ultra. At kagaya nga na sinabi ko sa mga ating mga ka-stroke, mga na-stroke, ay tayo po ay mapalad pa. Dahil po maraming tao mas mabibigat ang dinadalang problema. Kagaya ng mga dinadialysis na yan. At katulad ng isa na may leukemia, ay binawian na po siya ng buhay. At yung po kanyang asawa ang umattend roon. So, di ba nakakaawa? Kaya ang buhay ay talagang napakadali lamang ng buhay, kaya dapat ating ingatan. Tayo po ay bagamat napakaiksi ng ating buhay, kaya dapat nating i-enjoy habang tayo nabubuhay. Yung mga na-stroke yan, kagaya ko, ay lumag tayong mawawala ng pag-asa, laban lang tayo ng laban. At pag tayo mag-iisip ng mga na bagay, mga negative, always think positive. Ayan.
So, kaya naman talaga sinasabi ko, tayong mga na-stroke ay gagaling, lalakas, titigas. So, maraming salamat po sa panonood at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos. At lalo na po sa aming Team Ultra, sana po ay gabayan niyo po kami lagi, Panginoon. Saan man kami pumunta ay naghahatid kami ng tulong at yan po ay bukal sa aming puso. Maraming salamat po.